tayo sa isa pa. Oh. BP Sara handa na sa impeachment bloodbath. Hindi ako nagkulang ng paghanda sa kung anumang mangyayaring mga impeachment. Ay putang ina. Iyari kayo dito. Always ready si BP Sara. Yung matakot kayo dyan, yung mga ganyan tao na always ready. O always ready to anything fight. Putang na yari kayo dyan. Tsaka nga, dito ko nga naalala yung sinabi ni Pirardi na kung matapang ako, mas matapang ang anak kong si Sara. Ang ina, no? Oo, talagang bloodbath talaga to. Alam nyo talagang mangyayari ang mga ganyan, yung mga sinasabi ni BP Sara na bloodbath. Grabe naman din kasi. At saka, hindi naman din magsisimula kay BP Sara, kundi doon sa mga patuloy siyang hinahatak pababa. Oo, sila, alam mo yung mga yan, pustahan tayo, bandang huli, sila din magsisiraan. Pagpatong ng 2027, kalagitnaan ng 2027, year 2027, putang na sila magbabanatan niya, pustahan tayo. Oo, sila magsisiraan na dyan. Wala na hindi na, baka nga yung iba biglang gumanon na kay Sara para lang makakuha ng boto Lalo na yung mga tatakbong senador. Katulad niyan, yung mga bilyar na tahimik ngayon pagkatapos gamitin si BP Sara. O halimbawa, tumakbo ulit si Mark. Na magpapatulong na naman sa mga Duterte yan. Oo, yung mga ilan dyan na nanahimik na hindi kayang ipagtanggol si BP Sara. O kahit man lang hindi kayang magsalita sa nakawan na nangyayari ngayon sa bansa natin. Tignan nyo, sa 2027, may unti-unti nang gumagapang niya kay Vice President Sara Duterte. Sobra. Yung nga lang, may isang tao ata na magiging Judas. So, nandyan niya sa vlog ko, panoorin nyo na lang kung sino yung Judas na yan. Lilitaw rin yan bandang uli. So, medyo takot yan Sen Marcoleta, sasampahan ng treason si former Justice Carpio. Doon sa ginawa mong pagdidesisyon sa Magalona versus Emita, pumayag ka sa argumento ng gobyerno na palitan ng ating territorial sea. Lumaki nga ang EEC, pero ipinamigay mo ang halos 244 square meter ba to? Square nautical miles. I will charge him with treason. Putangin na kaya pala no. Tangin na to si Carpio. Kaya pala todo may tinatagong kademonyohan ka pala. Oo, may tinatagong kademonyohan ka pala, Carpio. Kaya siguro. Kaya pala ano rin siya kay BP Sara, kasi nga baka kapag nakapasok si BP Sara bilang presidente, siya yung unang-unahin na makulong. Dahil sa ginawa niyang to. Iba din Ang lapit mo din, Carpio eto pa. Eto na. Kitang-kita na ang ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Sagutin mo kung ano yan. Saka ito ang sabi ni Atty. Harry Roque, ano ito? Colostomy bag? Asking. Pakisagot, Auntie Claire. Nagtatanong lang yung tao, ba't parang galit na galit ka, Auntie Claire? Anong meron? Hindi kaya talagang totoo na may colostomy bag na si Marcos? Hindi kaya totoong ganon? Hindi kaya totoong ganon, Auntie Claire? Kasi yung sagutan mo dito parang obvious Ay, putang ina. Eto pa Kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo na po mas galit ang ating Pangulo. Galit siya sa sarili niya? Auntie Claire,
Galit si Marcos Jr. sa sarili niya, ganun ba? Ni anak ng timang naman. Oh. Galit pala si Marcos Jr. sa sarili niya. Ganun pala yun. Ito pa. Ikatatlo lang tayo. Ibig sabihin, hindi tayo ang pinakakurap. Pangulong Marcos hindi nagulat sa pangatlo ang Pilipinas na pinakakurap sa bansa sa Southern Asia. Ang yan na, grabe na to. So, aantayin mo pa na maging panguna-una tayo? So, ibig sabihin, pag pangatlo ang Pilipinas, okay lang yun. Ay, gago. Gago ka. Isa kang malaking gago. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na pang top 10 ang Pilipinas sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia, happy yarn? Happy ka pa rin? Ang laking katangahan nun, no? Ang maganda sanang sagot dyan ay tapusin na or dapat hindi tayo pumapangalawa, pangatlo, pang-sampu o kahit hindi tayo lumitaw dyan, ay yung pinakamaganda dyan. Pangatlo ang Pilipinas tapos masaya ka pa. Sa bagay, ikaw naman ang punot dulo ng nakawan, kaya wala ka talagang pakialam. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Oo, iba. Kakaiba to. Oo. Kakaiba ka, Kakaiba ka, Anti-Claire. Sino ba to? Marcos. Iba ang mo, iba ang tawag dito. Iba ang karakas mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan